Hello mga YouTube. Ito nga pala yung part 2 po nung sa SSS benefits po natin. Tackle po natin. No? Nag-tackle ko po nung last po yung mga loans. Mga sickness benefits po na ma-avail po natin. Maternity. Sa babae po, pati paternity po sa mga tatay. No? Death certificate. Saka yung funeral ano po. Tackle natin. Bigyan ko na kayong konting tips po, no? Nakakita nyo na ba yung SS number nyo? Diba yung mga SS number na may 33, 34, 19, mga gano'n, no? Tingnan nyo po yung last digit po nung number nyo. Yung pinakahuli po. Para ho kasing, yun po yung punta nyo po sa SSS para ma-entertain po kayo, no? Yun po. Kasi po, number coding din ho sila para hindi ho masyadong matambak yung hindi ho Lunes gusto pumunta yung ibang number, hindi ko kayo i-entertain po nun. Ewan ko lang kung nagbago pero yun po yung talagang patakaran nila nung pa, no? Halimbawa, parang 1 and 2 Monday, 3 and 4 Tuesday, Wednesday, 5 and 6 Thursday, 7 and 8, 9 and 0 po pag Friday. Or pwede nyo check na lang ho sa SSS po, no? Yung po isa po ng tip po, no? Tapos may isa pa po ang tip po, tanong po kasi nung iba, paano kung hindi ka empleyado? Pwede ko kayo mag-avail na, mag-inquire po or mag-ano ng SSS, no? Hulog. Dalawa po yan, dalawa. Tandaan nyo, dalawa. Isa pong, yung isa po pala yung tinatawag na self-employed, no? Medyo para sa inyo po yun, pero may pagkakaiba po kasi yung self-employed po, pag dineclare nyo po, ano po kayo nun, required kayo magbayad ng monthly. Hindi po katulad ng voluntary, pwede every other month, every 3 months. Hindi po ganun kahigpit, no? Okay, game. Yun yung po yung mga tanong na sa mga tricycle driver, kunyari, titignan ng fishbowl. Pwede po talaga kayo mag-avail ng maghulog ko sa SSS. Yun na po i-declare nyo. Dalawang klase lang po voluntary, kung saan kayo pwede, voluntary, saka self-employed. Wow! No, kung self-employed, kung may stable kayo, stable job, tricycle sa inyo po, yung pasada nyo, pwede rin po yun. Pwede rin naman voluntary. Pag-inquire lang po sa SSS, para maganda po, para baka kala nyo lahat lang ng empleyado pwede mo maghulog sa SSS. Hindi po. Sama rin po kahit sino po, basta may trabaho man kayo, wala, stable man o hindi po, meron ho tawag na yung dalawang voluntary and self-employed. Pwede ho kayo putaw sa SSS, i-inquire nyo po paano po yan po, yan. So meron na tayong yung sa number coding mag-apply saka po yung tawag dito, avail kayo ng hulog, no? Sana po nakatulong na lang po ito sa inyo, no? Hindi po akala nyo po porket empleyado yun lang po may SSS, no? Tama? Yo, nice! Medyo kayo, nadagdag kaalaman mo kayo, sana nakatulong mo sa inyo to, no? So, may dagdag po kung ipapaalam mo sa inyo, no? Tungkol po doon sa mga pensyon, yung mga qualified pensioner or hindi pa na-reach yung 60 pero qualified na rin po, diba? Ito sinabi ko, basta naka 120 na hulog po kayo. Ito po yung doon, dagdago natin doon. Paano kung qualified employee ka? Qualified employee. Paano kung qualified ka na, wala ka pang 60? Pwede mo ma-avail? Pwede po. Early retirement po. In case of mayroon kayo na disgrasya o kayo, pwede po yun. No? Inquire nyo po sa SSS. Para maganda. Sure tayo inquire nyo po. Tapos, paano pag siyempre, kukunin yung lump sum. Hindi nyo po makukuha ho kagad yun. Yung lump sum, no? Yung sa lump sum, hindi nyo po makukuha kagad. Makuha nyo po ako kagad, pero yung susunod po, yung ika-19 month po. So, after 1.5 years po, sa kayo bibigyan ng na monthly na po. Yan. Malinaw po tayo doon. No? Buhay po kayo, makakatanggap po kayo.
Eh paano kung after, hindi natin masabi, after 1.5 years, eh medyo nahina ka na, medyo nawala ka na sa mundo. Qualified ho, tingin ko lang ho yung, syempre yung spouse, yung asawa po, ano, naiwan nyo po. Kaso mo, 50% lang po. Kung nakakuha ko kayo ng 10,000, 50% po ang mapuput sa kanya. 5,000 lang po man. Hanggang sa nabubuhay din po siya. Or kung ano man, may anak kayong medyo kukunti lang, may anak kayong below 18, makakakuha din po siya ng pension niya. Hanggang sa marriage po niya yata, I think maximum is 21 years old yung bata para makuha yung ano niyo po, yung pension niyo po. Pero after nun, tigil na po yun. No? Linaw po. Linaw po tayo doon. Ayan. Sige po. Inquire na lang po kayo para mas sigurado. Inquire kayo sa SSS. Hello. Ito pa. May isa pa mga tanong po yung iba. Paano pag qualified ka before 60, naka 120 years ka, pero na matay po kayo ng maaga? No? May makukuha hong benefits po. Kung may asawa po kayo, makukuha po nila yung kung magkano total nung nahulog nyo, ibabalik po ng SSS po sa asawa nyo or sa mga anak nyo, sa nanay nyo. No? Ito po, malinaw po, ate lang po. I-discuss po natin yung may ranking. Ano. Kung kayo po may asawa, nagsasama man o hindi, pero legally marriage, masakit po maisipin, mapupunta po sa legal wife. Yan, sa asawa nyo po, no? Yung hulog nyo po before kayo mag-60 or ano, yung total ho na nahulog nyo. Makikita naman ho doon sa SSS inquire lang po nila yun, no? Yung mga anak nyo. Kung wala man kayo asawa, namatay din, namiyudo kayo, yung anak po, no? Makukuha po nila kahit anong age po, anak na. Yan po yung rago niya, asawa, anak. Pag wala po kayong asawa at anak at meron pa po kayong magulang, mapupunta po sa magulang. Pag wala na rin po yung magulang, wala kayo asawa, wala kayo anak, wala kayong magulang, mapupunta po sa kapatid. Kung wala kayong kapatid, nag-iisa kayong kapatid, ito, pinapalawa ko natin. Kung nag-iisa lang po kayo anak, yung pinakamalapit po kamag-anak, tito, wala, pinsan, mga ganun po, no? Ano po yun, ano po ng SSS yun, be-verify po yun, mga birth certificate, pero inquire ko kayo doon, no? Sige po, hanggang sa muli po, ito po si Yanols. Sana po nakatulong po yung konting information po tungkol sa mga SSS doon natin, no? Sa inyo. Sige, maraming salamat po. Sa muli po, ito po si Yanols, sabi ng tulong may bing, maganda gising. Hanggang sa muli po, Yanols signing out.